praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, lahat tayo ay tinatawag. Pero hindi naman lahat ng tawag ay galing sa Diyos. Tinatawag ka minsan ng barkada mo para kayo'y mag-inuman, magliwaliw. Tinatawag ka ng trabaho mo, mag-overtime. Tinatawag ka ng tiyan mo para kumain. Tinatawag ka ng masama, tinutokso ka. Pero isa lang ang tawag na makakapagpuno sa atin ng kapayapaan. Isa lang ang tawag na magbibigay sa atin ng pagpapala. Isa lang ang tawag na maghuhubog sa atin para tayo maging pagpapala sa iba. Walang iba kung hindi ang Diyos. Aminin natin, madalas bingi tayo sa tawag ng Diyos. Dahil masyado nating pinakikinggan ang tawag ng mundong ito. Kaya naman sa mga pagkakataon na kung saan alam natin na tayo tinatawag pero hindi tayo sumunod sa Kanya, tayo magpakumbaba, humiling muli ng awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kami sinagip mo sa pagkaalipin ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso. Kayo'y dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria ay mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasik kayo ng katwiran, at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin.
Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hanapin ang puon lagi, sa harap niya'y manatili. Hanapin ang puon lagi, sa harap niya'y manatili. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahahangang mga gawain niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Hanapin ang puon lagi, harap niya'y manatili. Siya ay hanapin, ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating kunetayin ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Hanapin ang puon lagi, sa harap niya'y manatili. Ito'y nasaksihan ng mga lipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Hanapin ang puon lagi, sa harap niya'y manatili. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon Makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkalulo kay Jesus. Ang 12 ito sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Meron pong isang scholar o eksperto sa Biblia. Ang minsan nagsabi, kung mag-a-apply daw po ang 12 apostol sa pagkapari, malamang karamihan sa kanila hindi po matatanggap, hindi po matatapos sa pagkapari. Bakit? Dahil lahat daw po sila ay may sabit. Lahat sila
ay may kahinaan. Lahat sila ay may masamang nakaraan. Isa-isahin po natin. Si San Pedro, mainitin ang ulo. Padalos-dalos, 3 beses nga, di ba? Pinagkanulo niya, dininay niya ang ating Panginoong Hesukristo. Si San Mateo, isang tax collector, tinuturing traidor ng sarili niyang mga kababayan. Si Simon na makabayan, o tinatawag na Zealot, dating revolusyonaryo, handang gumamit ng dahas. Si San Bartolome, prangka, walang preno kapag nagsasalita. Naalala nyo, sinabihan niya ang ating Panginoong Hesukristo, may mabuti bang maaaring manggaling sa Nazareth? Si Santo Tomas, matapang naman, pero mapagduda. Hindi daw siya maniniwala hanggat hindi niya mahawakan ang mga sugat ni Jesus. Sina Santiago at Juan, gustong maupo daw sa kanan, sa kaliwa ni Jesus. Mga ambisyoso. At syempre, sino bang makakalimot kay Judas? Ang taong pinagpalit niya ang kanyang guro, ang kanyang kaibigan, sa iilang kapirasong pera lamang. Kung tutuusin, wala ni isa sa kanila ang may perpektong resume. Pero ang tanong, bakit sila ang pinili ng Diyos? Kung alam ng Diyos ang kanilang mga kahinaan, kung alam ni Jesus ang kanilang mga pagkakamali, kung alam niya hindi naman pala sila perpekto, bakit pa sila ang kanyang pinili? Bakit sila ang sinugo sa mga nawawalang tupa ng Israel? Bakit sila pa binigyan ng kapangyarihan, magpagaling sa mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo, at ipangaral ang kaharian ng Diyos? Hindi po ba mas maganda sana kung ang pinili ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga matatalino? Sana, umpisa pa lang, pinili ni Jesus yung mga pinakamayaman, pinakabanal, yung mga pinaka-perpekto. Di sana mas mabilis yung naging misyon. Pero iba ang pamamaraan ng Diyos. Ang Diyos hindi po naghahanap ng perpekto. Naghahanap ang Diyos ng mga taong handang magpasakop sa Kanya. I think Jesus did not choose the apostles because they were perfect. Jesus chose them because they were willing. They were obedient. At yan din po ang hinahanap niya sa atin. Wala naman po talagang perpekto sa atin. Pero ang magiging pagkakaiba natin sa ibang makasalanan ay kapag handa tayong sumunod sa Diyos. Ang tanong ay hindi yung perpekto ka ba? Ang tanong ay, handa ka bang sumunod sa Diyos? Handa ka bang magpatawad kahit na mahirap at masakit? Handa ka bang magmahal kahit na paulit-ulit kang sinasaktan? Handa ka bang magsisi at magbago? Handa ka bang maglingkod kahit na walang gantimpala? Kahit na walang recognition? Kahit na walang pumapalakpak sa'yo? Handa ka bang gawin mo ang tama kahit na ang lahat pinipili ang mali? Mga kapatid, mas gusto po ng Diyos yung pusong masunurin kesa sa isang utak na napakatalino nga, pagkatigas-tigas naman ng ulo. Hindi po ba? Kaya nga po sa Biblia, hindi naman sinabi ng Diyos kay David, magaling ka, kaya ikaw ang pinili ko. Hindi rin naman sinabi ni Yahweh kay Moises, magaling ka magsalita, kaya ikaw ang sinugo ko. Sa katunayan nga po, kung babasahin yung Biblia, nauutal pa nga si Moises kapag nagsasalita Hindi rin sinabi ng Diyos kay Jeremias, matanda ka na, kaya bagay kang maging propeta. Bata pa nga po si Jeremias noon, nung pinili siya ng Diyos na maging propeta. Hindi rin po sinabi ng Diyos kay Gideon, matapang ka, kaya ikaw ang pinili ko. Kabaliktaran nga matatakutin si Gideon. Ang pinili ng Diyos ay yung mga taong nagsasabi, Panginoon, narito ako. Kapatid, tandaan niyo ito. God is not looking for your ability. God is looking for your availability. Pwede ka ba? Maaari ka ba? Available ka ba? Hindi hinahanap ng Diyos yung galing mo. Hinahanap ng Diyos
kung pwede ka ba niyang gamitin. Dahil ang kakayahan, ang talino, ang galing, kayang ibigay ng Diyos sa iyo yan. Amen? Pero kung hindi ka naman papayag na hawakan ka ng Diyos, walang kwenta, walang halaga. Ang pusong masunurin, ikaw lang ang makakapagbigay niyan sa Diyos. Amen? Kaya kahit na gaano ka kagaling, kung hindi ka marunong sumunod, maaari mong gamitin ang galing mo para makapanakit ka ng kapwa mo. Pagkatali-talino mo man, kung hindi ka naman masunurin sa Diyos, maaari mong gamitin yung iyong isip, yung iyong talino para manloko ka, mag-scam ka, magbudol ka ng ibang tao. Di po ba? Pagkayaman-yaman mo man, kung hindi ka naman masunurin sa Diyos, maaari mong gamitin ang pera mo para mang-abuso. Pagkaganda-ganda mo man, pagkagwapo-gwapo mo man, kung wala kang pagsunod sa Diyos, maaari mong gamitin yung kagandahan mo, kagwapuhan mo para magtukso ng iba o para magyabang ka lang. Napaka-impluwensya mo man. Kung hindi ka sumusunod sa Diyos, maaari mong iligaw ang napakaraming tao. Listen to this. Remember this. Character is always greater than charisma. Obedience is always greater than talent. At ang pinakamagandang balita po, kung nagamit ng Diyos sila Pedro, Tomas, Mateo, at sila'y naging apostol. Kahit na marami silang kasalanan, panghihina, may pag-asa din tayo. Kung meron kang nakaraan, hindi yan hadlang. Kung marami ka man pagkakamali, hindi yan katapusan. Kung maraming nagsasabi sa iyo, hindi ka karapat-dapat, hindi yun ang huling salita. Tandaan niyo po ito, God does not call the qualified, but God always qualifies the called. Hindi pinipili ng Diyos yung mga handa na. Inihahanda ng Diyos ang mga pinipili niya. Kung susunod ka sa Diyos, makakaranas ka ng napakaraming pagpapala at himala sa buhay mo. Kaya nga tandaan niyo po, balikan niyo ang Biblia. Nung sumunod si Noah sa Diyos, nung gumawa siya ng pagkalaki-laking bangka, wala pa naman tubig. Sinong naligtas sa baha? Diba? Si Noah at ang kanyang pamilya. Nung sumunod si Abraham sa Diyos, hindi lang siya nagkaroon ng anak, umami pa yung lahi niya. Nung sumunod si Pedro kay Jesus, pinigay ng ating Panginoon ang susi ng langit sa Kanya. At nang sumunod ang ating mahal na ina, si Maria, sa kagustuhan ng Diyos, isinilang ang Mesiyas, ang ating Panginoong Jesucristo, para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tingnan nyo na po mga kapatid, sa bawat pagkakataon, ang pagsunod sa Diyos ay nagiging daan ng himala. Kaya huwag ka magtataka, bakit walang milagro sa buhay mo? Baka naman wala kang ibang sinusundan kung hindi yung gusto mo. Hindi po ba? Tanungin mong yung sarili, sino bang sinusundan mo? Ang Diyos o yung gusto mo lang? Be honest. Who are you really following? Are you really following God? Or are you just following your own desires? Tandaan po natin, God's miracles are often hidden behind simple acts of obedience. Yung mga hinihingi ng Diyos sa iyo, hindi naman mahihirap Yung tawag ng Diyos sa iyo, simple lang. Pero bakit nagiging pabigat? Kasi inaayawan mo siya. Amen? Bakit napakahirap sa iyo? Kasi hindi mo binibigay ang puso at loob mo sa Kanya. Before God changes your situation, God will first ask you, will you follow me? Bago man magbago yung sitwasyon mo, ang unang-unang mahalaga ay sumusunod ka ba sa Kanya?
Alam ko po, marami sa inyo, mga araw-araw na nagsisimba sa ating online mass, pagkadami-dami ng problema. Amen? Ayaw niyo pa sumagot. Alam ko, hindi niyo kailangan sabihin sa akin. Marami sa inyo lubog sa utang. Amen? Marami sa inyo may sakit. Marami po nanonood, nagsisimba, na-stroke, na-paralyze. Meron na rin po, hirap na hirap, sumusuko na dahil nagkikimo, nagdadialysis. Meron din po mga kapatid natin, OFW, homesick na sa abroad, gustong umuwi sa Pilipinas. Meron din po, sawa na, suko na, gusto makipaghiwalay sa kanilang mga asawa kasi paulit-ulit na lang yung pagkakasala nila. Minsan, ang dami po nagtatanong, kaya pa bang baguhin ng Diyos ang aking sitwasyon? Ang sagot po dyan, oo naman. Amen? Pero ang mas mahalagang tanong ay, payag ka ba na baguhin ng Diyos ang buhay mo? Kasi ang daming gustong gumaling, pero ayaw naman nilang baguhin yung diet nila. Amen? Bawal na yung Coke, bawal na yung chicharo, bawal na yung maraming kanin, bawal na pagkain ng matatamis, ng chocolate. Ano yung sinasabi? Father, pagdasal mo na lang ako. Walang magbabago. Hindi po ba? Kung hindi mo babaguhin ang sarili mo. Amen? Ang dami gusto nilang maayos ang kanilang relasyon. Ayaw naman nila magpatawad. Ayaw naman nilang iwan yung nakalipas. Di po ba? Ang dami gustong makabayad ng utang. Ayaw naman baguhin yung paraan ng paggastos nila. Hindi po ba? Kaya walang nagbabago. Kasi matigas ang ulo. Kaya walang nagbabago kasi matigas din ang puso. Hindi lang po ang isip natin ang nag-iisip. Hindi lang po ang utak natin ang may isip. Tandaan niyo po, pati ang puso nag-iisip. Kaya nga nag-aaway yung dalawang yan eh. Hindi po ba? Baguhin mo ang pag-iisip mo. Baguhin mo ang pag-iisip ng puso mo. Ituon mo sa Diyos. Magbabago ang sitwasyon mo. Magiging mas mabuti, magiging mas maganda. Amen? Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Basta't may willingness, darating ang grace. Kapag may obedience, susunod ang blessing. Kapag binigay mong oo mo sa Diyos, siya nang bahala, gagawin ang lahat ng bagay para mas mapabuti ang iyong sitwasyon ngayon. Huwag mong kalimutan, hindi hinahanap ng Diyos ang mga perpekto. Ang hinahanap lang niya ay yung pusong handa na magsabi, Panginoon, narito ako. Panginoon, handa ako, ubugin mo. At ipahayag mo ito. Sumunod ka sa Kanya, araw-araw, at mararanasan mo. Mapupuno ka ng pagpapala at makakaranas ka pa ng himala ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Jesucristo saan mang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso,
banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang, Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi, ng iyong pag-iliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako, pusong bukas sa iyong tawag. Sa bawat hakbang ng aking buhay, ikaw ang ilaw at aking gabay. Narito ako, handang sumunod sa iyo, buong buhay ko'y iniaalay sa iyo, sa iyong pag-ibig. Ako'y maglilingkod, sa iyong kalooban ako'y tutugon. Ikaw lamang ang susundin ko. Kapag mahina ang aking loob, ikaw ang lakas na aking sandigan. Sa bawat araw na iyong kaloob, pag-ibig mo'y aking isa sa buhay. Narito ako, handang sumunod sa iyo, buong buhay
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami yung pinapakinabangan ay loobin mo laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po na hindi tinatawag ng Diyos sa mga perpekto, pero ang mga tinawag niya na tumalima sa Kanya, sumunod sa Kanya, nagpasakop sa Kanya, ay ginagawa niyang perpekto. Pagkagaling-galing mo man, pagkatali-talino mo man, pagkatalent-talentado mo man, kung hindi ka susunod sa Diyos, kung hindi ka magpapakumbaba sa Kanya, walang halaga ang iyong talino. At ang mga hindi nagpapasakop sa Diyos ay nagiging mga kaaway ng Diyos. Remember that Satan, Lucifer, was one of the highest perfect angels in the army of God. Pero dahil hindi siya sumunod sa Panginoon, ano nangyari sa kanya? Siya'y naging masama. Kapag hindi ka nagpapasakop sa Diyos, ikaw ay napapasama. Pero kapag ikaw ay nagpakumbaba, sumunod sa Kanya, kahit na hindi ka perpekto, diyan nag-uumpisa ang mga pagpapala at milagro sa buhay mo. Hindi hadlang ang kasalanan mo. Hindi hadlang ang iyong mga pagkakamali. Hindi hadlang ang mga masakit mong nakaraan. Nagiging hadlang lang yan kung hindi ka lumalapit at sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Dahil kaya ka pang hubugin, baguhin ng Diyos. Ang tanong, gusto mo ba? Hari naway ang ating panalangin ngayon ay, Panginoon, narito ako, handang sumunod sa iyo. At makikita mo, gaganda, magbabago, at magiging mas mabuti ang iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.